lang yan! Sabihin mo! Narinig mo ba ako? Ang sabi ko, takbo na. Kung gusto mo pang mabuhay, magmadali ka na. Magaling. Magiging masaya ito. Mukha yatang hindi ko na magagamit yan. Mission 4, Rolling Thunder. Teka, Kidlat. Sa totoo lang, masama mga nangyari. Isa ba talagang Diablo ang babaeng yun? Hindi ako pwede magkamali. Nasawi ang lahat ng naniniraan sa baryo ilang araw pagkatapos niya magpakita sa lahat. May mga tao ring nakasaksi na inutusan niyang ibang mga Diablo. Ang masama, Bakit, Father? isa rin ako sa mga nakakita. Nakita mismo ng mga mata ko na gumagamit siya ng kapangyarihan na kidlat para pumuslang ng maraming tao. Matagal na kitang hinahanap. Ikaw palang Diablo ng gugulo sa bayong ito. Bakit hindi mo ipakita ang tunay mo anyo? Para malabanan mo ako ng buong lakas mo! Masyado ka pa ng kampante! Mas gusto mo yatang manatili sa ganyang anyo. Sige, maging ano pa man ang itsura mo, patuloy pa rin kitang hakabulin, Diablo! Ang bilis! Tingnan natin kung maganda ka pa hanggang mamaya.
Mukha yatang hindi matatapos ang trabaho ko. Medyo nahihirapan akong tapusin ang isang yan. Kalokohan naman to. Sino naman kaya magsusuot ng ganitong kamamahal na damit? Nakuha ko sana ang sobrang pera kung uminom ako sa Cindy's. Ay nako, hindi sana ako nakipagsugal. Plano mo bang mag-crossdress, Dante? Sabihin mo na lang kung may nakita kang maganda para sa akin. Pati ba naman sa biroan? Palagi kang talunan, Dante? Anong kailangan mo? Kung tungkol ito sa utang, tama lang ang dating mo. Huwag kang mag-alala. Meron lang naman akong gustong hilingin sa'yo eh. Ang totoo niyan, biglang nawala yung job lang papaslangin ko sana kagabi. Mukha yata nautakan ka ng target mo. Plano pa yata nun napabudot sa kanya ng habang buhay, lady. Kakaiba rin siya. Babaeng jablong gumagamit ng kidlat. Kilala mo na kung sino? Kidlat? Oo, pero mukha naman siyang tao lang. Hindi ko siya kilala. Alam mo naman na milyon-milyong jablo ang mukhang tao at nagkalat lang sila lahat dyan sa paligid. Oo nga pala, gumamit din siya ng baril. Alam mo rin naman na meron ding mga kamay ang mga jablo. Kaya rin nalang gawin ang ginagawa ng mga tao. Oo, totoo yun. Pero, para sa kaalaman mo, parehong mga kamay niyang humawak ng baril. Parang ikaw, Dante. Aalis na ako. Interesanting balita yan. Kakaiba nga siya. Kung mahuli mo siya, ipakilala mo sa akin. Tuturuan ko siyang tamang paghawak ng baril. Hindi na yun mangyayari. Tatapusin ko na siya pag nagkita ulit kami. Nakakatakot na babae. Oh, Ate Lady? Aalis kayo kaagad? Pasensya ka na. Maglaro na lang tayo sa susunod na pagdalaw ko. Sige. Kuya Dante, tinignan mo na ba ito? Sandali lang. Sa tingin mo ba ilang taon ka na ba ngayon? Wala naman akong makitang pambatang damit magasin eh. Ano ka ba? Ang akala ko ibibili mo ako ng mga damit kagaya ng mga nakita mo dito. Sabihin mo nga sa akin kung bakit gusto mo ako bumili ng mamahaling damit. Saan mo ba gagamitin? Pero nangako ka sa akin, di ba? Sinabi mo sa akin na ibibili mo ako ng damit kung matatalo kita sa baraha. Hindi ko naman sinabi na ngayon kita ibibili ng damit, ate. Taya mo naman, Kuya Dante. Sa tingin mo, magkano mga damit na Di ba nariyan? may pera ka pang kinita sa Lost and Found? Malaking butiki lang ang hinanap ko sa trabaho yun. Magkano naman ang inaasahan mo ibabayad niya sa akin doon? Magkano ba? 3 pizza at 2 strawberry sundae ang presyo. Ganun lang kalaki ang binayad sa akin. Ay, pizza na naman. Kung gusto mong magkaroon ng mga ganyang klaseng damit, magpakasal ka sa mayayamang lalaki. Pero Kuya Dante, casual fashion magazine lang naman ito. Isa pa, hindi naman branded ang lahat ng ito. Hindi naman kailangan ng mga bata na magsuot ng ganyang kamamahal na damit. Gusto ng mga babae na magsuot ng ganito. Ikaw talaga, Kuya Dante, wala ka nalalaman tungkol sa pananamit ng mga kababaihan. Nakakainis ka! Oh? Ay, nako. Oh? Kidlat. Devil may cry. Kung gano'n ka yan. Oo, sige. Malaki na naman ba patutumbahin mo? Ang totoo, hindi naman siya gaanong kalaki. Parang normal na tao lang ang laki niya. Ah, kung patatamaan mo ang kalaban gamit yan, siguradong madudurog ng katawan nun. Teka, wag mo sabing balak mo ng pasukin ng pagiging matadora. Sa tingin ko, isang beses ko lang magagamit ang sandatang ito. Hoy, may magandang babaeng nakatayo sa labas. Kilala mo ba siya? Wala siya dyan, pero kanina lang nakita ko siya. Ano ba yun? Sino nagagison? Kung ganon, ganito ka pala gumante. Sige, magkita ulit tayo. Ano ba kasing atraso mo doon sa babaeng yon? Ang totoo, wala naman. Meron lang kaming konting alita noon. Ha? Sa tingin ko, kailangan ko muna magpalit ng damit. Sige, hihiramin ko muna ulit ito. Grabe
Grabe, nakakatakot din talaga ang babaeng yan. Kakaiba ang lakas ng loob niya para lumaban ng ganon. Ang tindi niya. Humanda ka sa akin. Diablo! Napakamahal naman ang damit dito. Kung mapagbabayad ko lang sana yung pari sa baryo. Pero mukhang wala rin siyang maibibigay. Excuse me, miss. Isisukat ko ng mga ito. Pasensya na po kayo, ma'am. Meron pa po kasing customer na nagsusukat sa fitting room. Pwede po bang maghintay muna kayo? Ang sama ng taste niya. Nagsha-shopping din pala ang mga Diablo. Malakas ang loob mo. Umalis ka na lang. Hindi natin pwedeng paputakan ng isa't isa sa oras na ito dahil ayaw nating masira ang paborito nating butik. Sandali, bibili niyo ba ang lahat ng damit na sinukat niyo, miss? Ito ang usong design para sa taong to. Sigurado ako babagay ang isang ito sa inyo, miss. Marami pong salamat sa inyo. Sana bumalik po kayo sa butik na. Sandali, pakiramdam ko natalo ako ah. Excuse me, miss. Pwede bang pakiabot yung mga damit sa kabila? Ano nga ba talagang nangyari? Bakit siya nakawala sa'yo? Hinayaan mo makatakas ang Diablong yun? Ang masama nito, baka pumaslang siya ng mas marami pang tao. Huwag naman sana. Sa tingin ko, kabalik rin siya ng sinabi niya. Anong sabi mo? Ano ka ba? Hindi mo lang alam kung gaano na karaming taong napaslang ng Diablong hinahabol mo. Father, sa totoo lang malakas siyang kalaban. Kaya napilitan akong ipagawa ang isang ito. Kung ano man yan, tapusin mo na kaagad ang Diablo bago pa man dumami ang taong masasawi. Alam ko, Father. Isa pa parang narito na rin siya. Kung gano'n sinundan mo pala ako dito. Kung kanina, pinakawalan kita sa butik. Ngayon hindi ka na makakatakas sa akin. Alam mo, wala akong balak borahin ang magandang simbahan nito sa mapa ng baryo eh. Isa pa, nakakairita lang dahil napilitan akong bumili ng bagong damit sa butik kahit mahal. Grabe, isnabera ka na rin pala. Mawalang galang na po, Father. Sige na, iwan niyo na kami dito. Sige. Ngayong wala na akong sagabal sa paligid, magagawa ko na kung ano man ang gusto ko. Isang babaeng Diablo na may dual handguns? Bibihira lang ako makakita ng mga kalabang katulad mo. Kaya magiging masaya ito! Pasensya ka na. Mukha yatang nasira ko ang damit mo. Oo nga pala. Hula ako mahirapan akong tapusin ka. Kung ganon, panahon siguro para gamitin ko ulit ito. Buho ko pa talagang pinatamaan mo! Anong problema? Bakit parang tao ko na yata lumaban ngayon? Kung mag-aaway pa kayong dalawa, gawin nyo na lang sa Mixed Martial Arts Club, wag dito. Baka sakaling
kumita pa kayo ng mas malaking halaga. Dante! Ang babae niyan! Nahuli ka. Sandali, anong oras na pala? Malas ko lang dahil wala akong makitang relo sa paligid. Sinabihan na kita na huwag kang mahuhuli, hindi ba? Pero nakapunta pa rin naman ako. Sandali! Ayos na rin kasi pareho naman kaming ligtas. Pero anong gagawin mo kung sakaling may mapaslang na isa sa amin? Huminahon ka nga. Alam kong wala ni isa sa inyo ang mapapaslang nang ganun-ganun na lang. Sandali lang! Anong ibig sabihin nito? Ano bang tinutukoy mo? Ano pa ba? Bakit mo kausap ang babae kanina lang kinakalaban ko? Huwag mo sabihin may mga camera sa paligid, Dante. Hindi naman kaya nasa isang reality show ako? Sandali, nagsasalita ka na pala. Teka, sino ka nga ba? Huwag mong sabihin arte lang ang mga stunt mo kanina. Alam mo, pwede ka na maging best actress. Wala ka bang sasabihin sa babaeng to, Dante? Pwede bang wag mo ako idamay? Ikaw ang nagsimula niyan. Baka naman binigla mo siya kaya kung ano-ano ang iniisip niya. Pero siya ang humabol sa akin. Maling iniisip? Pwede bang ipaliwanag mo kung ano talagang nangyayari dito? Pasensya ka na kung nasaktan kita. Trish nga pala ang pangalan ko. Partner ako ni Dante. Ex-partner na lang ngayon. Magkahiwalay na kasi kami nagtatrabaho. Ang sakit mo naman magsalita. Ikaw ang may gusto nun, di ba? Mas madali na rin tayo makakapagtrabaho. Nagtatampo ka ba? Teka, na-miss mo ba ako nang nawala ako? Huwag mo nga akong tratuhin na parang bata, Trish. Isa pa, mas gusto ko na rin ang nag-iisa lang ako. Masasolo ko ang pizzang in-order ko. Di ba sinabi kong bawasan mo ang pagkain ng pizza? Sandali lang, Dante. Huwag mo sabihin yan sa akin na yun ang kinakain mo araw-araw. Hay, alam mo Trish kung magsalita ka, akala mo nanay ko na kung sinong bata. Sinabi kong ipaliwanag mo sa akin ang lahat, di ba? Wala akong pakialam sa sitwasyon ng dalawa. Nakakaamoy yata ako ng pagsaselos. Alam mo, cute ka rin pala kung tutuusin. Selos? Sa tingin mo pagseselosan kita? Strawberry sundae at pizza lang ang gusto ng lalaking yan. Ang kumain sa buong araw ang hilig niya. Isa pa, hindi rin siya magaling pagdating sa pagbabayad utang. Sa tingin mo magugustuhan ko ang katulad niya? Ah, mali pala ako. Oo, mali ka na iniisip! Ikaw, wala ka bang sasabihin? Sinabi ko na, huwag niyo ako idadamay dito. Ganun pala. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ng mas maaga, Dante? Tignan mo, nagkasiraan pa kami ng damit pati ng hairstyle. Dapat maintindihan mo rin. Sa ganitong klaseng trabaho, may mga pagkakataon na haharap ka sa mga hamon. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, puro malilit na trabaho na kukuha natin. Kaya maliit lang ang kita. Pero sa totoo lang, mas masarap ka pa rin habulin. Kesa naman sa isang nilalang na medyo matagal-tagal ko rin hinahabol. Nilalang? Bakit hindi ka pa lumabas dyan? Alam kong kanina ka pa nanonood sa amin. Siya pala yun. Merong isang tao na kumuha sa akin para sa trabaho. Naging tirahan daw ng mga Diablo ang baryo at nagsimula yun nang dumating ang isang kahina-hinalang pari sa lugar. At ako naman inupahan ako ng paring yun para sa pansarili niyang kaligtasan. Magandang pagkakataon na ito dahil magiging madali para sa akin ang paslangin kayong tatlo. Maganda rin ang ideya ko na upahan ka para sa sarili kong proteksyon. Kaya pala kakaiba ang amoy mo. Nalaman ko rin na Diablo ka. Wala na akong magagawa ngayong alam mo na kung ano talaga ako. Pasensya na, pero kailangan ko nang tapusin ang mga buhay niyo rito! Ano sa tingin nyo? Kakaiba nga. Sayang siya. Nagpunta ang matandang Diablong yan sa lugar na ito at hindi man lang niya inalam ang tungkol sa atin. Hindi ko alam na uupahan ako ng isang tulad niya. Nagsisisi tuloy ako sa mga ginawa ko. Tatapusin ko na kayong tatlo! Ikaw ang tapos sa amin! Saan mo naman balak pumunta ngayon? Alam mo naman na marami rin ako hinahabol na Diablo. Kaya kailangan ko ng lumakad. Kung medyo pagod ka na, pwede kang bumalik dito. Ngayon ko lang nalaman na mabait ka pala. Pero mas gusto ko pa rin ang naglalakad-lakad sa paligid, Dante. Mag-iingat ka, Trish. Ikaw din. Kung gusto mo, ihahatid na kita. Sakay na. Alam mo, bagay sa'yo yung suot mo. Meron ka pa bang biniling iba maliban dyan? Oo. Sa kanya ko ipapabayad. Grabe, ikaw din ba? Bakit? Ginawa mo rin? Bumili ako ng bestida. Patingin ah.
Excuse me, kayo ba si Mr. Dante? Ha? Sinabi ng dalawang babae sa akin na sa inyo ko raw ibigay ang bill ng pinamili nila. Mali kayo ng binantahan. Sandali lang muna. Sabi nila sa akin, ito daw ang lugar. Dalawang magkaibang customer. Hindi nga. Ano? Teka, silang dalawa? Pwede bang bayaran mo na yan? Sandali lang muna, madam. Wala akong may pambabayad. Pasensya na kayo. Kung ganun, hindi ko na yung problema. Wala nga akong pambayad, wala talaga. Basta bayaran mo ako ngayon. Teka nga muna, magkano ba lahat yan? At para saan ba yan? Sa damit yan. Bakit umabot ng ganito karami? Hindi kaya siya magalit sa akin? Bumili ako ng walang paalam. Pero ayos lang naman. Pwede niyang sabihin na siya ang bumili ng lahat. たまにいるんだ。俺のことをこそこそ嗅ぎ回ってくるようなやつが。こんな真っ当で平凡な市民を調べて何が楽しいか知らねえがご苦労なこった。しかし付きまとってくるならそれなりの危険は覚悟してもらわないとな。何せこっちは悪魔どもにも付きまとわれてる身なんだからな。